Construction site, dahil tinatayo po, kumukuha po yan ng mga locational clearance sa barangay. Umaabot po yan ng mga 2 to 3 months bago i-approve ang locational clearance kasi pinag-aaral po ng council yan. Alam niyo po, ilang mga yan, kumukuha pa ng mga, nakaharap pa yan ng mga laborer, karpintero, masuno, whatever, sa ibang probinsya, sa mga probinsya. Samantalang within our barangay, napakarami pong klaseng kanya na skilled person. So, in short story, kung ang barangay po is very strict na gustong tulungan talaga ang ating mga kabarangay, mas madaling makapagbigay ng hanap buhay. Bakit po kailangan natin gawin to? Kasi po yung every time, pagka ang lahat po ng tao sa barangay natin, may trabaho, masayang pamilya. Kasi po, yung mga tindahan, mabibilan sila. Nagtatax po sila. Lahat po ng binibili nila within our jurisdiction, in Barangay City, in Barangay, in Parañaque City, ayan po yung taxes ng ating mga constituents. Kung lahat po may hanap buhay, may iwasan po yung gulo. Bakit? Isipin nila, bukas may trabaho ko. Kailangan kong buhay ng pamilya ko. Very simple. May iwasan ng droga. May iwasan ng anumang kapamakan dito po sa ating barangay at sa buong city. That's why I'm saying to all my beloved kapitan dito po sa Barangay Murgo, sa city ng Parañaque, si Kapitan Naplos, Kapitan Mas, si Cap Marlin, mag-ano po kayo, mag-initiate po kayo ng Barangay Employment Bank. Wala po nang tinayo ko yan. Nakapag-hire po kami ng more than 7,000 na-hire po namin. Kasi within our territory pala, nabibigyan na po namin ng trabaho. Diba? Kahit po sa mga homeowner association, yung kailangan ng driver, kailangan ng katulong, lanchadong, labandera, sa neighborhood association, napakadami niyan. Kumukuha pa sila sa mga probinsya. Tama ko ba mali? Yung po dapat yung pagtunan natin. Hanap buhay. Kasi ang mga kapitan, ang dami niyang inisip. Dapat yung mga kagawad na makapag-isip din ng mga magagandang ordinance at resolution. Isa lang po yan sa mga ordinance na inilatag po natin. Ang problema lang po ganito. Pagka napalitan ang kapitan o yung mga kagawad ng last term, yung mga ordinance at resolution na ginawa ng mga nakaraang administrasyon, nababaliwala. Binabalikan lang po yan pagka may gusto ayusin. Dapat ba maging consistent? Sa totoo lang, kahit naman po sa buong Pilipinas, napakaraming mga batas, napakaraming ordinansa, resolution, hindi naman nagagawa. Pero kung sisimula within our barangay, yung mga ordinansa at resolution na yan, i-implement ng maayos, ay sa palagay ko, magiging maayos yung barangay po natin. Hindi mo tayo magkakaroon. Ang pinaka-importante mo sa barangay, ito po yung matagal kong ipinaglaban, yung accountability and transparency. Na bawat gagastusin ng ating barangay, dapat po may nakakibat na ordinance at resolution. Bakit? Doon po makikita kung ano po yung budget, kung saan po na pupunta yung budget. That's why, ang mga pagkabarangay po gumawa ng cash gift sa mga senior citizen, kailangan ng ordinance. Pagka may mga disaster, kailangan ng resolution. Para po makita natin kung saan napupunta yung budget. Yung annual budget po yan, ginagawa ng council yan. Kami lang po gumagawa yan. Kasama ng buong council. Dinidivide po namin yan. 55% kailangan sa workforce. May MOE pa. Meron pang BCPC, 1%. Senior citizen, 1%. Mayroon pang SK, 10%. So, in short story, pwede mo kami mag-realign ng budget before end of the year. Halimbawa, meron po kami isang dilatagan ng budget na hindi naman namin nagalaw. So, pwede mo namin i-realign yan bago matapos ang taon. Ito lang, ganito lang po kasi. 131 million ang budget ng Barangay Murgo. In short story, sa loob po ng isang buwan, meron po kaming 10 million. Hindi naman po natin nakukuha yan. Kumbaga,
partial po yung kuha ng budget. 10 million. So walang way ang kapitan o ang kagawad na magsabi na wala kaming budget. Meron pong budget dyan. Baka lang po, meron pong priority na kailangang bigyan o kailangang gawin ang mga kapitan po natin ng barangay. Kasi katulad po namin, nakakalungkot isipin ng barangay Mundok. Napakalaki ng budget, 10 million naman. Diba? So, dapat isipin din po natin, kami po nagpapaelect, hindi po para magana buhay. Kami po ni Kapitan ni Yaspari, Kapitan Alex Gregorio, mga contractor po kami. Ang sa amin lang po, ito yung panahon na para ayusin po natin yung ating barangay, yung ating komunidad. Hindi po natin kailangan popular ka, elected ka, magyabang po tayo. Ang kailangan po natin dito, ano ba yung magagawa natin as an elected official o kahit simpleng tao para makatulong sa ating barangay. Kaya napakarami talagang problema ng barangay. Sobrang dami. Hindi ko nga alam kung nakakatulong pa yung mga kapitan natin. Diba? Kasi kahit madaling araw, pag may operation ang mga kapitan, kailangan bumangon. Makipag-communication, kailangan pumunta sa event. So, ganyan kahirap maging kapitan. Kami yung mga kagawad, may mga task din po kami na ginagawa. May kanya-kanya po kami committee chairmanship. At meron din po kami mga kailangan gawin sa aming mga constituents. Hindi lang po kami being a legislator. No? Kailangan din po namin makibagay sa aming mga constituents. So, sa inyo pong lahat, sa ating pong mga kasama po dito sa Philippine Digital Media Society Incorporated and Paranaque Radio Worldwide, maraming salamat po and God bless you. Kanina pa kasi hindi pa nakakasalita ang ating isa pang bisita. Pasalitain lang natin si Engineer Gregorio, Alex Gregorio, Engineer. Pagkatapos, dito naman tayo sa Kapitan ulit, ha? Okay. Salamat kay Ariel. Ito pala si Kagawa Minyo. Parang abogato rin kung magsalita, napakahaba. Tinalo pa yung mga kapitan natin eh. Pero congratulations sa inyo ha. Maganda yung mga insights mo. So, ako, na-invite po ako. Pasalamat tayo sa ating presidente, si Maring Gaspar Katam. Tayo na-invite, pero more on technical po yung ipinadidiscuss sa akin. Tungkol po doon sa community utility wiring systems. Kung mapapansin niyo po, sa community natin, Kapitana, ako hanga ako sa inyo, nalilinis natin ang community natin. Talagang saludo, lalo na mga taga Santo Niño. Palaging ang comparison si Kapitana Marlene. So, malinis po talaga. Pero, palagi tayo nakatingin sa kalsada. Malinis. Pero pag angat ang mata natin, ang makikita natin, tawag ng iba, spaghetti. Spaghetti kulay itim. Dangling wires. Parang pansit, nakikita po natin. So, ano po yung talagang ugat ng problema dito sa unsafe na condition ng ating mga electrical wirings? Kasama na yung mga ibang utilities, kagaya ng communication, PLDT, smart, globe, pati internet na mga linya, talaga namang nakasabit lahat. Sa nakikita po natin, walang proper regulations doon sa installations. Mabuti na lang po, nabanggit ni Kapitan Mar na meron ng naipasang ordinansa, ano po Kapitan, na magsasaayos. Naghahanap lang ang Paranaque ng service provider para ma-harness ang mga tinagurian nating spaghetti. So, paano ba nangyari yan? Before, kung matatandaan ninyo, lalo na sa mga communities natin, yung developing attorney, ang tawag niyo po, developing communities, ano po? Madalas, nung araw,
mataas ang filterage o pagnanakaw sa mga service providers, lalo na sa Meralco. Kaya ang ginawa po ni Meralco para maiwasan ang pagnanakaw sa kuryente, nagkaroon sila ng meter center doon sa ibabaw ng poste na ewan ko kung nababasa nyo kung nasa ng metro ninyo. So, by doing that, ang nangyari, lahat ng metro nasa ibabaw ng poste at lahat ng power lines na papunta sa mga kanya-kanyang bahay, ayun na, napakarami po. Kasi before noon, ang mga metro nasa bahay, meron lang linyang malaki na galing sa transformer papunta doon sa community. Ang nangyari po ngayon, yung mga wires na galing sa bahay, sila na ang pumunta doon sa poste. Sa dami po, President, dung mga wires na yon, nagpo-post na po ng hazard. So, mabuti na lang po at gumawa ang ordinansa ang Parañaque sa tulong ng ating mga konsehal na maisaayos to. Pangalawang topic, ano raw ang advantages at disadvantages ng paggamit natin ng solar power. Bigyan ko lang po kayo ng konting technical. Ang karamihan po ng pinagkukuha ng energy ng ating bansa o ng iba, buong mundo na, ay ang pinagkukunan po niyan, fossil fuels. Ang produkto po ng fossil fuels, yan po yung crudo, gasolina, alcohol, mga byproducts niyan. So, sinasabi sa pag-aaral, kung magtutuloy-tuloy kung paano natin ginagamit ngayon yung fossil fuels at wala namang nadidiscover pa na ibang resources niyan, sinasabi ng mga siyentipiko na in 50 years time, maaaring maubos yan. So, naramdaman po natin ngayon ang krisis. Nagsara lang yung Strait of Hormuz. Tayo ngayon, nagkaroon na ng krisis. Ang layo natin sa giyera. Dumami ng Senate President natin sa pagtatalo dyan. Ano po yung isa sa magandang gawin natin? Ito po yung paggamit ng renewable energy. Isa sa magandang renewable energy ay yung solar power. Kung makikita nyo po, ang Parañaque, isa na sa nanguna na gumagamit ng solar power. Paglabas nyo po dito sa kwarto na to, tumingin kayo dyan sa kabila, sa bubong, makikita nyo, napakarami solar panel. Sa computation naming mga engineers, makakalesen tayo ng 50 to 60% ng konsumo natin. Kumbaga, nagbibil ka ng 1,000 sa Meralco, kung magkakaroon ka ng solar power, yun ang ginagamit mo sa bahay mo, yung 1,000, baka 400 o 500 na lang ang babayaran mo. So, ang problema naman dyan, yung safety considerations, pero most likely, kapag mga ganyan solar power at high technology ang ginagamit mo, safe naman po yan. Kailangan lang yung magkaroon tayo ng proper installation. Siyempre, kailangan na mga nag-i-install, yung mga certified. Okay, technically may katanungan ba kayo? Medyo technical kasi. Kanina mga problema sa barangay na pag-uusapan natin. Eto naman si Ninyo, nasa construction din. Kanina meron tayong kakilala ko na audience natin, si Brother Chris Arevalo. Alam ko nasa construction din siya. Kung wala namang tanong, Sir Gaspar, bibigay ko na yung floor sa iba. Okay. Tawagin natin si President Philippine Digital Media Society, Gaspar Latab, sir.
Habang wala pa. Habang wala pa ako, magpagaling ako ng reminder. Sinabi ko kanina, magkakaroon tayo ng election November 2. At yung ginagawang political dynasty law sa Kongreso, wala pa po yan. Ang nag-exist pa lamang, yung anti-dynasty sa SK. Bumaba po ang ruling ng Supreme Court. In-upheld po ang sinabi ng Commission on Appointment na yung isang barangay councilman may anak na kandidato pa lamang SK dinisqualified do ng COMELEC na pinayagan ng Supreme Court. Kaya isa pa lamang yan, para po maiwasan po yan, ang paglalagay po at pagbabayolate sa batas kasi marami pong po question dyan. Yan pong magkakaintindihan pa, ba't na ito pang barangay. Hindi pa ang ginawa po nito, isang SK kumandidato, kakandidato pa lang, anak siya ng barangay sa Consilman. Hindi pa siya nananalo. Nag-file na kagad, may nag-position kagad sa COMELEC. Ang ginawa nitong councilman, nagpunta sa Supreme Court, kinwestiyon. Sinabi na Supreme Court, tama ang COMELEC. Sapagkat mayroong dynasty tayo sa SK. Yun po lamang sa magigay ko sa bawat barangay. Mami ni Edwards. Kapras. I-declare ko lang po yung kanina kay Atty. Hira regarding awareness na mapakakaroon. Yung awareness tungkol sa tapang alam ng constituents and all that. Kami po sa barangay, lahat naman ng 16 barangays, meron po kami General Assembly. At yan mo ay wise po barangay. Imbitado ko lahat ng officers. Kung sino gusto pumunta, iniimbitaw ng barangay yan. So nakikita nila kung saan namin ginagastos ang kaperahan ng barangay. Lahat po yan nakadetalye. Kung saan ginamit, magkano ba nilang pera, magkano gastos, lahat po yun. Kaya yung awareness, depende na lang po yan sa tao. Kasi yung invitation mo, kung ayaw pumunta, wala na tayo magagawa. Pero kahit pa paano, by mouth, masasabi ng mga officers o owners, ang regarding that, nakaprojekto po yan, meron kami ng LG, may mga guests po kami. So, siguro sa lahat naman ng barangay, ginagawa po yun. Ang awareness, clear po yan sa amin. Maganda po yung kapitarian, there's no accountability and transparency. Follow up ko lang yung kay Kapitana. Finally. Sa amin doon sa BT5, regular po ang tatawag namin ng meeting. No? Other than that, mayroon kaming group chat. So, pina-forward namin sa lahat ng mga presidente and we ask them to be responsible, to take responsibility in cascading that to their homeowners or members nila sa respective homeowners association. But sa Federation, dati naging practice, tawagin lang yung presidente. But in my term, during my incumbency, hindi lang presidente tinatawag ko, lahat na board of directors and officers ng bawat homeowners association. Kaya pag nag-meeting kami, mga 400 to 600 attendees eh. Dahil I am aware na sa isang association, sa local homeowners association, mayroon doon na may ibang presidente at sa board of directors na hindi nagkakasundo. So, usually, yung hindi kasundo sa presidente, hindi na inform yan, hindi na invite. So, para maiwasan ko yan, that duly informed sila, well-informed sila, ini-invite ko lahat. Now, nas kanila na kung di sila atin. Basta, yan, I send them formal invitations. Attorney, meron po ako, magtanong po ako, ano po? Gusto ko lang po malaman, doon po sa barangay BM, ilang po ganun, nasa loob po ng gated subdivision, ilang percent po, against po sa labas ng gated subdivision. Yung sa gated, mga 30%. So mas marami po ang nasa labas po. Yes. 70% po. Yes. Kasi malaking tatlo yan eh. Tutuloy po, attorney, okay naman po ba ano po ba ang relasyon ninyo sa kapitan at yung hindi po mong association na pinamumunuan po ninyo? Ano po yung relasyon? Ano ito? What's your relationship? Relationship. Oh, well, lahat kasi, hindi lang kami yung mga board of directors ng BP5, hindi lang kami para doon sa mga homeowners. We extend this may CSR kami.
community service relationship. I go out and visit all these mission areas. Kaya nga nagbibigay kami ng mga services kanila. We extend our services to them. Yan, tulad yan sa mga medical, tulad yung school supplies. Tapos yung mga medical, we invite them to participate or we welcome them. Para hindi niya masabi na yung village na Miss Antay po. Yan naman lang issue nila. Parati, they wrongly accuse us of being anti-poor. When in fact, we care for these people kasi they are our neighbors. Mas anong gawin natin? And doon sa mas nilangan ng servisyo yan na totoo. At ito po pinabalik ko tanong sa inyo. Gulis ko po. Ilan po, meron po ba kayo idea kung magkano po ang annual nakikita po ng barangay nito? Nakita ko doon sa annual nila, yung ano nila is, for 2025, hindi ko pa nakita yung 2026, 174,500,000. Sa inyo po naman, sa generated po ninyo sa inyong income, sa inyo po subdivision, magkano po naman? Sus, napakaliit lang. Sa inyo pong subdivision, More or less 50 to 60. 50 to 60 million po. Considering na 70-30 po, Yeah. million po. Ratio po ng population, gated, at yung labas ng million po. Yung sa amin is, yung income ng barangay, siyempre, depende yan sa era o yung mga locally generated income nila. Sa amin, sa mga homeowners association, principally, we don't collect dues. Ang federation, we don't collect dues, by the way. Ang association dues goes to the local association. We don't get any share of the association dues. Sa amin, part lang doon, yung sticker. It's only being issued once a year. And out of that sticker, sa amin, homeowners namin, 250 lang per homeowner. Per car of homeowner or resident in Babe subdivision. Out of that 250, yung 100, binabalik ko yan sa homeowners association to help them in their financial requirements. So, ang natitira is 150. And we take care pa, pagbayad doon sa taxes niyan. May subject to VAT yan, subject to income tax, at saka yung cost ng sticker. More or less na naiwan sa federation mga 80 pesos na. Salamat po. Alright, mamaya, babalikan natin ulit si attorney at si Kuya Mar. May sasabihin pa si Kuya Mar. Pero hindi pa nakakasalita mula kanina. Bigyan po natin ng pagkakataon na magkasalita si Public Information Officer in Charge, Edelson Kabatbat, sir. Ating BIO. Pasensya na po kasi sunod-sunod po yung activities po ni Mayor. Parang pangwalong event niya na kanina. So, magandang hapon po sa inyong lahat. Formally, I took over as overseeing PIO last May 13, but I've been with the city government since September last year as a consultant. Kung mapapansin po nyo, apat po yung basic na programa po ni Mayor. Una po ang education, pangalawa health, pangatlo po yung pagtulong sa ating mga mahihirap na kababayan po dito sa Parañaque, yung ating mga tinatawag na vulnerable sector, at pang-apat yung ating infrastructure. Kung mapapansin po nyo sa page po ni Mayor at page po ng PIO, hindi po kami gumagawa ng mga press releases. Parang ang logic po kasi, ang mga bata po ngayon, pati ang ating po mga constituents, medyo mas gusto po nila yung pinapanood na lang kaysa yung binabasa. Siguro, kahit siguro sa Parañaque News Radio Worldwide, mapapansin nyo na mas gusto po ng mga tao na binabasa na, pinapanood na lang yung ating ano. So yun po ginagawa namin. Kung titingnan po natin mga programa po ni Mayor, napakarami po ng programa ni Mayor ngayon. Parang
every now and then may bago pong programa. Sa education po, makipapapansin po nyo parang 105,000 na estudyante po sa public schools dito sa Parañaque, binigyan po from kinder to grade 6, bigyan po ng city government ng 2 pares ng uniform, 1 pares po ng sapatos, at meron po silang 500 pesos na allowance kada buwan. Meron din po tulong din po sa mga estudyante at sa mga ating mga manggagawa. Ito po ay libreng sakay tuwing rush hour from 7 to 9, then 4 to 7 p.m. po ng hapon. So ito po yung mga programa po ni Mayor na para sa ating edukasyon. At marami pa po iba pa. Kasama na rin po ito yung pagbubukas po ng Merville Junior High School at pagdagdag po ng building ng Tambo National High School. Meron po kasi akong supposedly PowerPoint presentation. So, hindi po na yung ano. So, nira-round down ko na lang po. So, tingnan ko lang po yung body ko. Sandali lang po So, ito po yung mga ginagawa po ni Mayor. Sa mga, kung napapansin din po nyo, parang may panahon po nung April na sunod-sunod ang mga sunog. Hindi po pinabayaan ni Mayor ang mga ito. In fact, kanina po, namigay sila ng libreng bigas para sa lower barangay. Bukod pa dito yung mga unang cash aid na binigay din po last week, mga construction materials, at hindi lang po sa lower barangay, pati sa iba pang lugar po na nasunugan. Pinakahuli po dito yung sa San Dionisio, yung sa Lopez Side, yung tama po. So, yun po yung mga binigyan po ng tulong. Marami pa rin pong pagdating po sa infrastructure, nagbukas na po yung ating Parañaque City Coliseum. At in fact, doon po ginanap yung pang-apat na commencement exercise ng ating Parañaque City College. First time po na doon po ginanap. At hopefully, lahat po ng mga events na ng Parañaque, malalaking events, dito na po gagawin. At kung meron din pong pagkakataon na sakaling mag-host tayo ng regional event dito sa Metro Manila or NCR, pwede pong dalhin dito sa Parañaque City Coliseum. Pasensya na po. Nagkaano po. Tapos may mga ginagawa rin po tayo mga construction. In-expect po na siguro by third quarter, officially magbubukas na po yung ating City Hall satellite office sa Asiana. Ibig sabihin po nito, mababawasan na po yung pagpunta dito, yung mga taga dito sa area, hindi na po nila kailangan pumunta dito sa Parañaque, dito sa San Antonio, pwede na po doon sila pumunta. Lahat po kasi ng opisina rito ay magkakaroon po ng version po doon or extension dito sa ating satellite office. Pag hindi po yung mga national offices. So, in-expect natin na later this year or early third quarter ay officially magbubukas na po yun. At kung titignan nyo rin po, palagi sinasabi ni Mayor na hindi po kailangan yung tao palagi ang lalapit sa gobyerno. In fact, dapat daw po ang gobyerno ang lalapit sa tao. Ginagawa po niya ito sa pamamagitan. Isa pong example ay yung alagang Parañaque on Wheels. Dito po, dinadala po yung at least 75 na klase po ng gamot, 13 basic laboratory services na pwede pong dalhin sa iba't ibang barangay. Dalawa po kasi yung Parañaque alagang Parañaque on Wheels natin. Ang idea po, isa sa District 1, isa sa District 2, umiikot po yun. Pero po, every Monday, andyan po yung isang ating Butika on Wheels dyan sa City Hall grounds. Pagkatapos po ng fundraising ceremony, pwede pong pumunta yung mga tao. At huwag din po natin kakalimutan na meron pa rin po tayong butika ng Parañaque na andyan din po sa baba. Yun po ang, basic lang po ang kailangan. Kailangan po ng e-prescription na galing pong mga barangay health center para po maka-avail po ng libreng gamot o basic services ang ating mga kababayan. Yun lang po ang kailangan. At i-encourage din po namin ang lahat na sana po ay magparehistro sa Health Citizen Card. Kasi unang-una po, para magkaroon din po tayo ng database po ng mga legitimate na taga-Parañaque. Malaking tulong din po ito sa ating mga senior citizens, sa ating mga kababayan, kasi may marami pong benepisyong maaari pong makakamit doon.
At hindi na po kailangan halimbawa na magpa-verify pa kung nakalista na po kayo sa Parañaque Citizen Health Card ng Parañaque. Yung mga programa po ay, kung mapapansin niyo rin po, ay palagi po namin itong pinupost sa PIO. Sa PIO page at saka sa page po ni Mayor. At kung mapapansin niyo rin po, hindi lang po ito parang kung ano yung programa. Ang target po kasi ng PIO ngayon ay may pakita po ang mga resibo na ang sinasabi po ni Mayor ay hindi po hanggang salita, but in fact, we let our citizens speak of the benefits, the help that they have received from our Mayor. Para po, ito na po yung ebidensya na nilalapit po ni Mayor po ang gobyerno sa mga taga-Parañaque. Pasensya na po kayo, medyo baka may mga nakalimutan pa akong ibang mga programa. Pero welcome po kayo na pumunta sa amin or kung pwede, mag-usap-usap tayo, magkwentuhan pa minsan-minsan. Medyo magulo lang po kasi yung opisina namin ngayon, inaayos pa. So, pero open po sa inyo palagi ang office po ng Sir, meeting to know each other na lang kung saan kayo galing, paano kayo, kung okay lang sa inyo, sige. magkakilala tayo dito sa public information. Okay. Ako po si Errol Kumatbat. Graduate po ako ng San Beda College, Philosophy and Letters Branch, 1992. May MA po ako sa Ateneo, sa JORN, MA on Journalism. Ako po ay dating reporter ng TV5 for 12 years. Most of my broadcast career was spent covering the defense beat. I covered Basilan, Tawi-Tawi, Maguindanao, Mindanao, Tawi-Tawi. Highlight po na aking career, na-cover ko po yung 9 claim islands natin sa West Philippine Sea noong 2013, na hindi pa po siya pinag-usapan pero nauna po ang TV5 doon. I also covered the 2016 Rio de Janeiro Olympic Games sa Brazil, and also the 2014 Nanjing Youth Olympic Games sa Beijing. Pero ang pinaka unforgettable coverages ko po ay Zamboanga Siege, Mama Sapano, yung nangyari po sa Sa 44, Maguindanao, Amatuan Massacre, andun po ako 2 days after the massacre. At lahat po ng conflict po ng Mindanao mula 2000 hanggang 2017. Na-miss ko lang po yung Marawi Siege kasi nasa office na po ako. Before coming to the City Hall of Parañaque, I was the former Assistant Secretary for the Presidential Communications Office. Bro, kilala kita. Nakikita tayo sa beat nung medyo bata-bata pa tayo. Siguro di ba ako natatanda kasi medyo mahaba na po. So, hindi po ako, kumbaga, ay pag-into sa trabaho when it comes to journalism. Galing po akong print. Nag-print po ako, Marianas Variety sa Saipan. Nag-radio rin po ako, Radyo 5. Meron po ako regular program noon, Radio Panita alas 5 sa Radyo 5 every Saturday. Nagsusulat din po ako sa online. Nag-TV po ako, nag-post po ako ng sports program sa radyo. Now, I write a weekly column for the Manila Standard, the designated hitman mostly on football and politics related to sports. So, yun po yung background ko. Full disclosure, my wife is a lawyer. I have 3 kids. Yung panganay ko, graduate na yung dalawang anak na nag-aaral. Originally, from Palasyo, Pangasinan po ako, pero nakatira po ako sa Pasig. Pero kung sakasakali pong swertihin po ako, Dito ka lang, Parañaque. Ilipat po ako ng Parañaque. Yun po yung talaga yung goal. Yes. Kasi unang-una, dapat taga-Parañaque yung PIO, di ba, ideally. Saka pangalawa, masyado kong malayo Pasig, araw-araw ko kung pumunta dito. Thank you, sir. Thank you. At I introduce you, former PIO. Yes, Now, sir. Idol ko po yan si Kapmar. Kapmar. Marami po ako natutunan sa kanya. Any words, sir, regarding dito sa topic natin na pag-usapan? Maraming salamat po. Una-una, ang role po ng PIO is a very crucial role. Kasi kayo po ang conduit ng people at ng pamahalaan. Tapos ang ating multiplier, this guy, the media personnel. Without this, kahit anong ganda ng proyekto ng gobyerno, flat yan.
Lahat yan. Dapat whatever activities na ginagawa ni executive, ni mayor, personal information. Lalo na ngayon, ang dali-dali magpakalat ng balita. No? Cellphone lang. Text mo kay Ariel. Pasok na eh. Di ba? Yeah. Dapat define. No? Kaya ako nung naging PIO chief ako, hindi ko inaalis yung platform ni Kuya Edwin doon sa slogan niya. Kasi yun po ang platform niya eh. Ever since hanggang ngayon, hindi siya umalis yun. Kaya tinitignan ko yung indicators kung nagmamaterialize ang lahat ng programa sinasabi ng ating mayor. O katulad na nabanggit ni PIO Sir, yung sa education. No? Ano ba yung significance of education? O siyempre, very common, pagpapagawa ng school building. Before, when we took over, maraming barangay wala school building. At ang iba ho, under the mango tree. Si Mayor po, bagamat negative, yung aming pinag-umpisahan, pero hindi naman end of the road yun, pinagsikapan po. At lahat ng barangay, meron na po kaming school na campus ng elementary and high school at integrated national high school. Lahat po ng barangay. Meron na rin po tayong Parañaque City College na accredited din po ng CHED. At lahat na nag-aaral dyan, libre at may allowances. Bukod pa po doon sa National Science High School na nagbibigay din po tayo ng allowance. Ilang pang estudyante na nag-aaral sa public school ang binibigyan natin ng allowances. That's about 102,000 students. From kinder to grade 12, lahat po yan may receive na 500 pesos allowance monthly. Aside doon sa libreng uniforme, libreng shoes, libre pati nutrition program, kasama po yan. At continuous enhancement of our teachers, kasama po yan sa ating annual investment. Isinama na rin po natin ang ating early child development, yung daycare. No? So dito po, masusing binabantayan po yan ng isang branch, yung Barangay Operation Office, na kung saan tinitignan natin yung curriculum na dapat yung pinatutupad sa daycare center, competitive tayo sa mga private daycare o yung ating tinatawag natin mga private school. So, ganun po yung ginagawa natin. Meron pa rin po tayong itinrate, sabi nga ni Kuya Edwin, as we go along, walang may iiwan eh. Hindi masamang mangopya. Nangopya po ang Parañaque sa Valenzuela. At ito po, special school for impaired children. Ano po yun? Lahat ng mga batang may kapansanan, huwag niyong itago, ilabas niyo. Kinakailangan maging proactive ang mga batang niya. And we hire competent psychologists, nurses, and doctors na nagpapatakbo po niyan dyan sa Barangay Santo Niño. At yan po ay napakaganda. At sa matter of fact, we receive award from Singapore. Nakatanggap din po tayo ng award sa Amerika. At tayo po ay pinarangalan, no? As far as this special school is concerned. So yan po yung mga ilan sa mga ginagawa ng ating pamahalaang lokal. At katatapos lang din po yung ating state-of-the-art Parañaque Coliseum na ngayon po magiging sentro ng lahat ng activities ng ating lungsod ng Parañaque, both the private and the government sector. Kasi wala tayo eh, buti pa daw Oponenta, may Astrodome. Eh ngayon po, meron na po Parañaque Coliseum, Costa Road. Meron pa po isa na ginagawa, no? At ito ay nasa blueprint na. Magagawa po tayo ng isang public swimming pool. Back-to-back po dyan sa Parañaque Coliseum. Bakit po? Kasi hindi ho masamang mangarap. Gusto natin, one of this day, ang Parañaque po mag-host ng palarong pambansa o kaya NCR dito sa Kalakhang, Maynila. Tutuloy na rin po natin ang programa doon sa People's Market. We have the green light received at nagsusulisit po tayo. Sa matter of fact, nagpadala po ng liham ang ating MMDA. Nagbibigay po sila ng 800 million
At yan po'y gagawin na natin ang People's Market along Baclaran para maibsan po natin ang suliranin sa traffic. Wala na po. Yan po 1 hektarya ang platform na gagawin po ng People's Market. At yan din po magiging sentro ng Kadiwa Center. Ang amin na request, yung gitna po gawing activity center para masaya. Wala na pong ambulant vendor dapat ang Baclaran pag nag-materialize yun. So malinaw na malinaw po yung programa. Sa mga health service naman, nabanggit ng ating PIO Health. Katulad po ng health, no? Dati wala tayong hospital eh. Meron tayong emergency clinic. Today, we have 2. Alam po ninyo, kahit sinong doktor ang tanongin nyo, kahit Makati Med, mahirap po magpatakbo ng hospital. Lalo-lalo na pagka government hospital. Hindi po income generating yan. Kuya Mar, excuse me. Dito po. Meron po tayong empleyado dito sa City Hall ngayon. Kare-retire lang niya. Nakakulong ngayon. Doon sa Paranaque Doctors. Paranaque Doctors. Opo. Baka doon na itakbo. Hindi po siya makalabas ngayon. Mag-1 milyon yung kanyang bayarin na. Pwede pong pagtulungan yun. Aside kay Mayor, 2 congressional fund. Dating empleyado dito, City Hall. Yes, ako nga eh. Meron ako empleyado. Barangay level. Si Tony Santiago, Tuminsa. No? Talagang hinimatay yung tao. Just to find out, due for bypass. Hindi na po kami nagpatumpik-tumpik. Bahala na. Basta kung ano tinakbo namin sa heart center. No opera, 1.2 million ang ginastos ni Captain. Paano tinubad ni Kuya Mar? Mayor, Congressman, DSWD, Philippine Charities You Speak, o yung mga magagaling na senador, huwag mo na kayo mag-away, kailangan tulong niyo. Naitawid po natin eh. Naitawid natin. Ngayon, parang $1 million man. Siya po ang acting head ng OSCA na siya nangangasiwa sa mga ibibigay kong beneficiary na tagpo 500. So, yun yung dapat direction. Hindi yung sabi nga ninyo, walang pera eh, hindi kaya, hindi po. Kaya dapat naka-align tayo, naka-align. Diba? Hindi po pwede sabihin, hindi kaya. Kaya yan. Sa diskarte yan. Pagtutulong-tulungan natin yan. Kuya Mar, may katanungan na itong si Reden Oro ng Philippine Digital Media. Yes, opo. Wala. Pagdating ko na sa inyo na lahat ng video ni Mayor ng Paranaque, sinishare ko. Nakakatuwa yun. Tapos yung, pagdating ko na rin si Barangay BF Homes. Yung BF Homes Paranaque. Sir, may suggestion lang ako, bagamat hindi ako taga BF Homes Paranaque. May isang councilor sa Quezon City, Congressman, 5th District, meron siyang libreng postisong ipinamimigay. Sabi ko, dapat problema pa ng tao na magpapabunot pa siya sa mga medical mission o sa iba bago magbigay yung congressman, si P.M. Vargas sa Quezon City, ng postiso. Magpabunot ka muna bago ka pumunta sa akin, bibigyan ka ng postiso, libre. Bakit hindi gawin nung congressman sa 5th District ng Quezon City na libre na rin bunot para hindi nalalayo? Yun lang. Tapos balik po tayo doon sa yung babanggit ko po, 3 media man. Gusto ko lang ibigay halimbawa, sigurado matutuwa yung mga media man ito. Bakit yung reporter ng DZRH na si Gonzales, dalawa yung Gonzales sa amin, bakit namatay sa Maynila? Isa lang yung namatay. Isa lang yung namatay. Bakit walang, hindi nakagawa ng paraan si Mayor Isko Moreno na matulungan bago mamatay? Tapos, ito pa po, mayroong nadukutan ng cellphone sa Quezon City. 3 beses ang nadukutan ng cellphone. Sinabihan siya ng kausap niya na, isang media man, bakit ka nadukutan ng cellphone? Samantalang si Susan Enriquez, na nag-cover sa Black Nazarene, nadukutan ng cellphone. Porque ba media man, hindi ko madudukutan ng cellphone. Ang tanong ko lang po, parang kay Chairman Don Bosco Mar Jimenez, may maitutulong ba ang mga
barangay chairman, yung mga barangay kagawad, para gawa ng paraan na huwag matutukusan ng cellphone. Sabi ko nga, bakit nung may isang event sa Sibuyata, nung madukot yung mga cellphone nila na ibalik lahat, ando na tayo nakilala. Kilala kasi ng mga pulis yung mga madukot. Bakit hindi makagawa ng paraan? Isa may mga CCTV. Pag na-review, malabo. Sana hindi na lang naglagay ng CCTV kung malabo rin na. Yun lang po. Salamat po. Okay, salamat po. Lumayo tayo. Di ba rin, sasabihin ko na. Sige. Kasi alam mo yun, nagbabago pa noon. No? Noong kabataan ni Kuya Mar, pag na-istadsan ka sa Baclaran at dumapit ka ni Kuya Mar, hindi pa ako nasa City Hall. Ano ni Marlene? Tatawag lang ako doon. Yung Seiko 5, ni ganito, na-snatch sa airport road, sino bumira. O, punta ka na doon, kunin mo na. Pero kukunin mo, hindi yung relo mo. Yung mas mataas, ha? Kasi nasa Bilao eh. Yan, ganyan. Wala pang kapitan, di ba? Ngayon, may kapitan. Anong gagawin natin? Kinakailangan po properly coordinated tayo sa mga komunidad. Ang tayo nandun gano'n sa Baclaran. Pero nakakakilala mo lang sa kainuman yun. Parang barkada-barkada lang. Parang may taga-doon gano'n, hanggang gano'n sa lugar mo. Parang pupuntahin mo sa akin. Ganon din sa barangay. Pag may ginagawang krimen, sumbong mo ka, updated, hindi ka makikilala. O, i-text mo, Kap, si Juan de la Cruz dito, lagi nagpabagsak ng shabu. Latab, ready ka, tapo ko tapo. Yan, alas 3 mo tayo. Huli. Hindi ako papayag na hindi ko mahuli. Kasi text sa akin, positive nandyan. Hindi ako gigising ng ganong oras para masayang ang oras. Bago pumutok ang araw, requested na yun. Ano nilatab yan? Kaya yan, discount yan. No? Kasi alam po ninyo, pinasok natin itong harap buhay na ito, itong trabaho ito bilang kapitan. Dapat yung hampas sa kalawat kanan ng balikan mo. Handa ka rito. Kaya hindi yung papasok ka, for the sake of kapitan ako. Hindi po gano'n. Ito nga, kababaeng tao Bubulog dito Kap, paano gagawin ko rito? Ganito. Mamaya, mababalita ko na, Kap, nakinig nga. Tapos. Di ba? May nakaaway ng pulis to. Sabi ko, kabaro ko pa. Demanda mo. Doon. Di ba? Trabaho po namin yun Hindi naman kami lumalabas sa parameter ng batas. Ang sinasabi ng batas, bawal, bawal. Pati ang kapitan, hindi accepted doon. Oo. May magagalit, talagang gano'n. Nanunungkulan tayo Pero kung manunungkulan tayo, lahat tatablahin, bumaba na lang tayo sa pwesto kasi ano naman ang mapapala ng taong bayan sa atin? Nangyayang pala sikap, pag kinalapit, tapos na. Diba? Hindi matututo, lalaganap pa yung krimen. Dapat meron tayong tapang ipatupad, yung mga dapat ipatupad. Yan. Kasi katulad nun, hindi naman ako taga-Laguna. Lahat ng mga dapat na kausapin doon, alam ni Boji yun. Hindi naman pwede sabihin, matapang yun. Mas matapang ako sa iyo, bakit? Pitpit ko yung batas Ang sabi ng batas, ganito. Yun, si Mayor yun, alam niya yun. Hindi ako natakot doon kay Mayor. Kasi, batas Di ba? Mayor, utos po ito ng batas. Hindi po si Vice Governor na may utos. Ang sabi po ng batas, ganito. Baka madali ka, Mayor, sumunod. Di ba? Dapat minsan itinokorek natin buti na hindi ako pinakain ng nganga. Yung nganga yung Mayor. Hindi po ako makakain niya. Ewan ko attorney, sa Bisaya, hindi po sabi ko. Ganun po, basta ipatupad natin. Ganun din naman si Kuya Edwin. Kaya lang, alam nyo, pabalansihin natin. Sinasabi rin ng Torres Sur, pabalansihin natin. Kung mga minor offenses, medyo pingutin nyo na lang. Huwag ka nang uulit na papahiya ko sa tao. Pitikin na lang. Yan, di ba? Sa susunod, hindi pingot, ikukulong kita. Di ba? Para natututo. Okay? Dalawa po muna mga konting nakiusap na po, pwede po lang papaliwanag. Alam po ninyo si Kuya Mar, yung pong original na tauhan ni Kuya Edwin. Bukal pa lang mo magkasama kami ni Kuya Edwin sa
Lalabigin ulit muna para magpapal si Kuya Barna. Hanggang ngayon siya po pinakaulit yun kaya talaga. Isa pa pinakaulit ko siya, sabi ni Kuya Mo, ito po, saan po kayo nakakita sa isang bayan ng Laguna? Mayor po siya. Ang bayan. Kahit ka na gobernador, kahit ka na congressman, kapitana, kailangan magmamano ka sa mayor na yun. At sino nagdala ron? Tumakbo si Kuya Edwin. Sa vice governor, tatakbong governor. Si Kuya Marlon nagdala. Ang sinasabi po niya, yung mayor po ito, kasi Buni Ramos, nung dinala niya roon, kapag nakita niyo, parang pangitsura, parang ganito. Nag-ano pa po lang si Kuya Marlon po nagdala. Tinanggap po naman. Wala nga yun, parang malimari po sino po si Kuya Marlon. Thank you. So, ngayon, malapit na tayo magtapos. Si Cass. Excuse me po, bali, ang iiwan ko lang po siguro katanungan yung po sa ating mga invitado ngayon, lalo na po yung tungkol sa homeowners sa HOA. Siguro po kami po ay maapila sa inyo dahil sa sitwasyon natin ngayon. Una doon po sa tinalakay ni Kagawad ninyo Castroberto tungkol po doon sa workforce from the community. And of course, in second is regarding po rito sa masyado na pong loaded ang ating mga primary road na kung saan sinabi nga po ni Attorney Astorgas, willing naman daw po siya. And of course naman, from the Melville, si Attorney Lim Manyo at ganoon din po ito sa Don Bosco, na sana kung inyo pong mararapatin from the homeowners, ganoon din po sa city, sa barangay level, maging sa city level, siguro po panahon na i-expand po natin yung ating sakripisyo. Dahil nung mga panahon, nung itis, wala pa po ganito ka-crowded ang Metro Manila. Lalo-lalo na po yung sa mga barangay. At naniniwala po ako, based on my experience naman doon po sa Makati. Nung panahon po dati ni Guido Marbinay, yung pong Magallanes Village is totally close po yun, is private. Pero dahil nga po sa proper coordination, may dahuwa, mga sa barangay, ay nagbukas po yun. Aside from that, may mga primary road at primary villages naman po na nabuksan po yun hanggang ngayon. So kami po ay maapila sa inyo dahil lalong-lalo na po ito sa side ng Don Bosco, Merville, Moonwalk, Marcelo Green. Napapan muna po siguro po yan na magtulong-tulong po tayo. Maraming salamat. Ngayon, bago tayo awardin tayo o bago magtapos tayo, tawagin muna natin si Gerald Ladama, ang President ng Network Radio. So maraming salamat po sa pagdalo po sa ating pong forum. Ito po isang way para po at least yung ating pong bukas na pamamahayag po sa ating lungsod ay patuloy pong lumalakas. So alam niyo po, nung ako po ay nagsimula dito po sa Paranaque Radio, ako po ay anak po ni Gaspar. So actually, so lang, napakahirap po ng isang media. Kaya po kasi nandun yung accountability, transparency at kailangan wala akong, alam niyo na po, wala tayong papahinga. And then, nag-start po ako ng aking programa Concern ng Bayan, ng CNB. Followers po ng Net Radio, in 8 years po na ginagawa po namin ito, is nasa 32,000. And nag-start po ako noong November, and na-overwhelm po ako kasi umabot po tayo ng 50,000, 52,000. So, ibig sabihin po, November po tayo nag-start. And we are proud to say na Net Radio po ay scratch po talaga. Nagsimula po kami sa 0 followers. And mapagkamalaki po namin na hindi po kami bumili ng likes, hindi po kami bumili ng page. So, ibig sabihin, gusto ko lang po sabihin na ang Paranaque Net Radio ay puro or 99 or 98% Paranaqueños po talaga. And then, bago po kami nag-start, ito pong forum, tinignan po lahat ng inbox po namin. And isa lang po o dalawa ang concern ng tao o ng mamamayan ng Paranaque. Una, ito po yung solusyon po na nakikita ko na sinasuggest ko po sa ating pong mga mahal na lingkod bayan. Ito nga pong maging aktibo po sana yung ating pong mga pages. Kasi po, in reality, nakakaroon po sa 16 barangay. Andyan po si Kumar, andyan po si Marinig, papasalamat po tayo kasi active po sila sa social media. And then yung iba nga po na mga post po namin, ay nanggagaling po sa kanila, kasama rin po ni Kapaplos na palagi po nagda-live kasama po ni Kuya Mar. Ang nakakaroon po, meron po mga barangay, wala po talagang pages. Hindi po active. So ngayon, ang mga tao,
sa amin po lumalapit o nagtatanong. Ngayon, kami po ay limitado lang din naman ang kayang ibigay ng source. Gawa po in 8 years, kaya di ba may sinasabing mga bayang media, kami po hindi. We are doing this for the sake of the community. So ngayon, kami po, bilang lang naman po yung aming pwedeng maibigay. Ang sinasabi ko sa kanila, mag-message kayo or tumawag po kayo sa kanila pong mga pages. At ang iba pa rin po sa amin, wala po sumasagot. Wala pong feedback. Ngayon, ano pong gagawin namin as ordinary na mamamayan? Manawagan. And then, nung start po tayo sa concern ng bayan, yan po yung lagi kong sinasabi. Palagi po kami nanawagan ng nanawagan. Kasi nga po, yun lang naman po as of now kaya namin gawin as a media man, as a media practitioner. Ngayon po, sa lahat po ng mga nanonood sa atin, ito na po yung pong concern, na sana po, sa lahat po ng ating pong mga barangay, kasama po ng PIO, maging aktibo po tayo sa social media, especially pag pinagtatanong. Kasi po, doon nagsisimula ang kawalan ng tiwala kapag walang sumasagot. Isa lang po ibig sabihin yan. Walang sagot. May tanong, walang sagot. Walang ibig sabihin. Ayaw ko pa alam. Diba? So, ngayon po, nakakatuwa naman sa mga ibang barangay, aktibo po yung kanilang mga numbers. And suddenly, as of fact, meron din po mga hindi. So, sa tingin ko po, ito po yung isa sa masasabi ko sa forum po na ito. Para po mabawasan yung ating pong mga agam-agam po sa ating kung so, especially kapag kasi kung titingnan niyo po yung ating social media regarding our city, sobrang dami na po ng pages na umatake po sa ating puso. Iba't iba. Hindi ko na lang po papakalanan, pero napakarami. Ngayon, kung tayo po mismo na mga barangay, likod bayan, pages po ng ating pong lungsod, ay hindi po aktibo or hindi po sasagot, malamang sa malamang doon po sila titingin sa mga fake news, fake accounts. Simple lamang po ang sagot, wala po kasi sumasagot sa kanila. So, sa amin po, sa Paranaque Radio, sa CNP, sa Philippine Digital PDMSI, hindi po namin kayang gawin kasi lahat po ng mga kasagutan, lahat po ng mga concerns po nila, kaya gagawin din po namin masasagot. Kasi halimbawa po ginagtanong, halimbawa po ginagtanong regarding po sa schedule. Kasi maganda po yung proyekto eh. Tama po, may mga bigayan tayo, may mga ayuda tayo. Ang tanong kasi nila, kailan, sino, at paano. Ngayon po sa akin po itatanong, syempre, halimbawa po may isang barangay, titingnan namin, wala rin po kaming makita. Diba? So, yun po yung amin pong concern po. At nakakatuwa po dahil in behalf po Sir Eren, yung ating pong PIO ay very active regarding po sa kanilang mga activity ni ating dati pong mahal na mayor. So, yun po yung aking pong suggestion din po or maibibigay po na concern po in behalf po ng ating pong mga kabayan Paranaque. Yung pages po natin, yung ating pong mga especially yung mga numbers. Kasi po ang mga tumatawag, alam niyo na, mga oldies. Alam niyo na kasi mahilig silang tawag po talaga eh. Ngayon, isa-dalawang ring, isa-dalawang contact, walang sumasagot or hindi madaya, doon ako nagsisimula ang tanong, bakit walang sumasagot? So, sa amin po, sa Paranaque Radio, sa CNP at Philippine Digital Media Society, salamat po sa inyong pagdalo dahil po ito po ay isang way na ang ating pong mga lingkod bayan sa lungsod ng Paranaque ay wala pong tinatago. So, maraming salamat po sa inyo. Bigyan mo lang ng isang pasada na lang po na last words dito sa ating pong forum. Unahin po natin papunta rito para kamuna Attorney Glenn, parting words bago tayo tapos. Magandang hapon po ulit, no? Again, thank you, Gaspar, and ito pong Philippine Digital Media Society for arranging and facilitating this media forum. Agree po ako sa lahat na this helps narrow the gap and bridge the gap for whatever lack of information meron po tayo. And magandang nandito po yung mga barangay captains natin, and also we have representatives ng HOA. I think my parting word is that kailangan po talaga natin ng collaboration.
there is no way yung constituents, residents, and members can be the initiatives will be successful and to benefit the members and constituents pag hindi po nag-usap ng maayos or pag hindi po maganda yung relationship ng LGU, which is the barangay captain, and the HOA. And for first-hand experience din po natin yan, but I didn't want to talk about it, pero kailangan po talaga maayos ang samahan. Dapat po yung tulong na inaasahan ng HOA, mabigay po ng LGU. Yun pong pwedeng gawin ng HOA, gagawin po dapat ng HOA. Wag pong iasa lahat sa barangay. And what is required? What do we ask from everyone? Collaboration lang po. Tulungan, di ba? And aligning it with sinabi po ni Mr. Ratam, kailangan po i-inform namin kayo, dialogo. Sabihan nyo rin po kami mga bagay hindi nyo kaya para ma-bridge po natin. But I can hearing from Attorney Astorga for BF, sa Barangay Chairman R, and from Donggalo po. Yung pong tulungan, doon lang po tayo. So, nakita ko po na bukas sa loob ng dalawang partido ang tumulong at magtrabaho. Paano po natin gagawin na magtrabaho po tayo? Sa media forum po, siguro madi-disseminate namin ito sa mga aming homeowners president. Thank you. Kagawad. Maraming salamat po kay Boss Gaspar Lantam at sa lahat po na bumubuo ng media forum. Thank you so much. Isa lang po yung bibitawan kong salita. Nasa ating sarili ang tunay na pagbabago. Maraming salamat po. Yeah. Engineer. Maraming salamat po. Since sa akin kasi technical yung na-assign, pero para po sa kaalaman po ninyo lahat, sa amin, ang Santo Niño po sa buong Parañaque ang nagse-celebrate ng pinakamasayang fiesta sa buong Parañaque. Ngayon po, sa fiesta po, ang makikita nyo po is mga banderitas. Dahil po sa kagandahan ng pag-celebration ng fiesta at pagbubuhay ng ating kultura at pananampalataya, marami po siguro na gustong gumaya. Kaya yung mga sinasabi natin, Kuya Ariel, na spaghetti wires, nakahambalan na sa hindi lang sa Parañaque, at buong Metro Manila na po. Sana po doon sa tulong na sinasabing ordinansa ni Kuya Mar, maiayos po ang implementing rules and regulations at maisagawa yung paglilinis ng mga hazard sa electrical, lalo na po napakalalaki po ng sunog na nangyayari ngayon. Yun lamang po at maraming salamat. Alright, maraming salamat. Ang susunod na kapitan ng Barangay BF, Attorney Arcal Astorga. Maraming salamat sa din. Sana. Anyway, kaunti lang ha. Kasi na-mention ni Pia yung kanina at saka ni tungkol sa sunog. You know, maraming sunog nangyari sa Barangay BF susunod. And I just like to share na kami, ang BF5, mabilis kami nag-responde agad. Nagpunta agad kami doon, we give foods, and yung mga homeowners ng BF Federation, ng members ng BF Federation, ay nag-respond agad by nagbigay ng mga damit, mga panggamit na kailangan nung makatulong sa mga. Tapos, on our part, kami ng Board of Directors, we appropriated some funds, bumili kami ng hiyero, nagbigay kami ng hiyero para mabubungan agad yung mga bahay nila. On top of that, nagbigay rin kami ng cash. That's how we respond. And that's how we care for our brothers and sisters in these developing areas. So, Miss, mali po yung sinasabi, hindi namin nialagaan. You can go there and let the people speak there. Anyway, kami naman sa PF5, at nagpapasalamat sa mga organizers nitong forum nito. Sa totoo lang, nabigla ako Kasi I was supposed to see the mayor. Tapos si Brad, hinatag ako doon. Pinaupo ako dito. Ano to? But this is a good opportunity para malaman nyo yung about the BF Federation. Because
Big Falls is the biggest subdivision in Asia. So malaki ito, kaya hindi biro mag-manage dito. I share yung sa dalawa natin magiging kapitan nito. And rest assured that as a parting word, rest assured that yung Bay Federation is here to listen and act accordingly. Kinig kami at action agad kami. At may malasakit ang Bay Federation para sa mga membro at sa mga kapitbahay nila na sa labas sa subdivision. Maraming salamat po at magandang hapon sa inyo. Magandang hapon. Ang susunod na barangay chairman ng barangay BF, Attorney Ascar Astorga. At ngayon ang ating PIO, Kabatman Chair. Go ahead. Una-una po, maraming salamat po sa inyo lahat sa pag-ibigay sa PIO. At regard ko lang po, medyo maiksi lang po yung time. Siguro sa susunod, medyo habaan natin ng konti. At sana po ay walang masyadong activity si Mayor para makaupo po ako ng mas matagal. Tinuro po sa akin nung ako'y reporter pa, palagi po natin natandaan na bilang mga journalist, ang ating loyalty, ang ating first loyalty is to the public. So ito po ang ating palaging iisipin. Sa pagsusulat po ng mga storya, paano ba natin matutulungan ang publiko para makagawa po sila ng informed choices para po magbago ang kanilang kalagayan sa buhay. Simple lamang po ito, pero mayroon pong gawin. Palagi sinasabi, dapat parehong side ng storya, makukuha natin. Kung may pangatlong side, may pang-apat na side, mas maganda. Dito po sa PIO, open po kami sa anumang kung pwede natin gawin para makatulong po kami na mabigyan po natin ng magaganda, totoo, at hindi po peking mga storya ang ating publiko, partikular na po ang mga taga-Parañaque. Sinabi po ni Gaspar na magtulungan tayo. Sabi ko kay Gaspar, bata yun eh. So, hindi ko po binabali yun. I'm looking forward for better relationships, better communication between the PIO, the city government, and the media, not only here in Parañaque, but in the whole NCR, or perhaps even the whole country. So, makakaasa po kayo na bukas po ang PIO at lahat po ay makailan na pwedeng pag-usapan o iklaro, pwede po namin kayo tulungan dyan. Maraming salamat po. Ang dating PIO. Kuya Mar, go ahead. Magandang hapon po at maraming salamat sa oportunidad na napabilang po kami dito. Alam po ninyo, yung balance programming at responsible na pamamahayag, malaking bagay po yan para makarating ang tama at tumpak na kaganapan sa pamahalaan papunta sa publiko. Yan po isa sa mga major role ng inyong grupo. Kami po naman, makikipag-collaborate po kami sa inyo tungkol sa aming mga ginagawa na mga activities bilang isa sa pinakamaliit na sangay ng pamahalaan ng ating gobyerno. At doon, pinakikita din po natin na hindi naman po nagpapabaya ang barangay. Bagamat limited resources, sabot po na aming kakayaan. Tinutugunan po namin ang mga pangangailangan ng ating mga constituent. At very supportive po sa amin dyan ang ating mahal na Kuya Edwin De Leon Olivares. So muli, maraming salamat po at mabuhay po kayo. Ma'am, go ahead po. Sa amin naman po, sa akin, maraming salamat sa Media Forum. Nabigyan kami ng pagkakataon na makapagsalita, maparating namin sa aming mga constituents na ito nagagawa ng barangay, may ginagawa ang barangay. At saka siguro po dito, kailangan natin bilang serbisyo publiko, madama ng bawat isa sa isang barangay ang tunay na serbisyo na walang pinipili. Maramdaman nila ang pagmamahal, na walang pinipili, ito ba'y kakampi, hindi kakampi. Lahat sama-sama, bigyan natin ng serbisyo, walang pipiliin. At sa lahat po ng mga taga-Donggalo, nandito lang po si Lola Cap, kung tawagin po kasi Lola Cap. Ang handang tumulong sa lahat ng kaya-kaya ni Lola, ibibigay naman. Maraming salamat po sa inyong lahat at God bless us all. Actually po, hindi lang po pananalita. Maraming salamat po sa ating lahat. At pinakahuli ko po, maganda ito si Kapitan. Ako po tumira din sa Donggalo. At pinagmamalaki ko po, na po yung galing sa Donggalo. Sa pakadyan po ng galing at Taksimbo. Sa buong Pilipinas po,
Sa PIO po, sa PIO, pagmalaki po natin, nagsimula po lahat po ng PIO ng Tapsilog sa Paranaque po, sa Maltis na dati po, Elena, hindi po ba? Yung po, yung pinagmamalaki po yan. Wala po mga kasatulan dyan. Isa pong kalakaran natin, bilang kayo Paranaque. Salamat po. Okay, thank you very much. At ngayon, bigyan po natin ng recognition. Tinatawagan po natin ang ating President. Gerald. Okay, tawagin po natin sa ating tawagin po natin si Attorney Glenn Manyo, sir. Certificate of appreciation is presented to Attorney Glenn J. Manyo, Barangay Melville, Parañaque City, in grateful recognition of this invaluable guidance, expertise, and insight as resource for the speaker during the media forum entitled Excellent in Barangay Governance, which highlighted the performance, best practices, and continuous improvement in barangay relation to light and service expertise in public service. Signed by Corporate Secretary Mr. Eli Riluna and Gerald Lata, President Philippine Net Radio Worldwide, Attorney Magand Duga, Vice President Internal Affairs, and Gaspar Lata, President Philippine Digital Media Society Inc. Picture. Okay, thank you very much. Congratulations. Certificate of appreciation is presented to Engineer Alex Gregorio. Si Sir Alex is a grateful recognition signed by Mr. Eli Riluna, Corporate Secretary, Philippine Digital Media Society Inc., signed President Gerald Latam ng Philippine Net Radio Worldwide, at Attorney Maganduga at Gaspar Latam, President, Philippine Digital Media Society Inc. Congratulations, Attorney, Engineer. Inline to bukas, inline. Okay, thank you very much. Certificate of appreciation presented to Kagawad Nino Castro Verde, Barangay Monwalk, Parañaque City. Signed Mr. Eli Riluna, Corporate Secretary, Gerald Lata, President, Philippine Net Radio Worldwide, at Gaspar Latam, President ng Philippine Digital Media Society. Congratulations, Kagawad Nino. Thank you very much. Kagawad, certificate of appreciation is presented to Attorney Arcal O. Astorga, Barangay BF Homes, Parañaque City. Signed Mr. Eli Riluna, Corporate Secretary, Gerald Latam, President Net Radio Worldwide, at President Philippine Digital Media Society, Gaspar Latam. Thank you, Attorney Astorga. Thank you very much. Certificate of appreciation presented to Honorable Mario Jimenez, Barangay Chairman Don Bosco, Parañaque City. Sir, pag-picture pa tayo lahat yung mga nabigyan ng award. Thank you very much. Andito po ba si ABC President? Wala na, no? Si Noel. Nagpakipadala na lang kay Noel. Wala si... Paano na lang. Si presented to a certificate of appreciation to Barangay Chairwoman Marlene Burgos,
ang ating pong Dungalo. Sorry. Pangalan mo po magbabasa. Alright, thank you. Certificate of appreciation. Sino ba? Sir Alex Nobino. Certificate of appreciation signed by President Digital. Alright, so pwede picture tayo lahat. Lahat ng ating mga guests at sa ating pong member ng Philippine Media Network. Sir, attorney.